Nauwi sa isang matinding trahedya ang masaya sanang bakasyon ng isang OFW sa Bohol matapos makatulog ang driver ng van. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Isa sa mga magagandang isla sa Pilipinas, ang isla ng Bohol na tinatangkilik at dinadagsa ng mga turista mapa Pilipino man o banyaga. Isa na dito si Janice Rosine Bonbon, 35 taong gulang, isang OFW na tubong bansalang Davao del Sur na galing pa sa Japan, ay napiling maging destinasyon ang Bohol para magbakasyon bago bumalik ng Japan. Kasama nito ang ilang kaanak na ayon sa mga nakakakilala, nag-tracking di umano ang mga ito. Nag-rent di umano ng van sa Davao para may masakyan sa kanilang paglilibot sa Bohol. Ngunit sa kasamaan palad, ang masayang bakasyon na inaasahan ni Janice at ng mga kasamahan nito ay nauwi sa matinding trahedya na ikinalugmok ngayon ng gusto ng pamilya ni Janice matapos matanggap ang masamang balita na namatay si Janice sa Bohol dahil sa aksidente na di inaasahan. Ayon sa mga nakakita, galing di umano ang grupo ni Janice sa Panglao, Bohol. Maaga umanong bumiyahe ang grupo para mamasyal sa Chocolate Hills at iba pang magagandang tourist spot sa Bohol. Ngunit hindi sila umabot sa destinasyon na balak nilang puntahan dahil sa sumalpok di umano ang van na kanilang sinakyan. Tumama ito sa gilid ng gutter ng tulay sa Barangay Buenos Aires, Carmen, Bohol National Highway. Ayon pa sa mga nakasaksi, mabilis di umano ang takbo ng sasakyan kaya malakas umano ang pagkasalpok nito sa tulay, dahilan ng pagkawasak ng harapan ng bahagi ng van. Ito anya ang dahilan ng pagkasawi ni Janice Bonbon. At bukod kay Janice, namatay rin ang dalawa pa nitong kasamahan na mga lalaki. Ayon sa ulat ng kapulisan, naisugod umano ang driver at ang dalawa pang kasamahan ni Janice sa ospital na ngayon kasalukuyan nang nagpapagaling. At batay sa investigasyon ng kapulisan, nangyari di umano ang aksidente noong araw ng Lunes, October 23 ng alas 6 ng madaling araw dahil sa nakatulog di umano ang driver ng van habang nagmamaneho. Sa ngayon, nanawagan ng tulong ang pamilya sa publiko na sana'y tulungan silang maiuwi ang mga labi ni Janice Rosine Bonbon, Alibardo Kagampang at Marlon Ondos. Kaya mag-ingat po tayo palagi mga kababayan, lalo na sa mga nagmamaneho. Dahil napakaikli lang ng buhay natin, di natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo.